Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Carol. Nais ko lang pong ibahagi itong kwento ni Lola Asuncion. Karanasan po niya ito noong dekada 60 sa dati niyang tinitirhang probinsya sa parteng Kabisayaan. Hindi maipagkakaila ng aking lola na may angking kagandahan ito noong siya ay dalaga pa lamang. At sa kadahilan ng yon, maraming mga lalaki yung nanliligaw sa kanya noon. Isa na nga roon, si Lolo Delfin, na siyang naging asawa ni Lola. Ngunit bago pa man naging maayos yung buhay mag-asawa noon nina Lola at Lolo, nagkaroon daw sila ng karanasan dahil lamang sa dating manliligaw ni Lola na naging kasabayan nga noon ni Lolo Delfin. Tiborcio. Yun po yung pangalan ng dating manliligaw ni Lola. Nasa edad na 23 nga noon yung lola ko nang ligawan daw siya ni Lolo. Nakakilala rin noon ng kanyang ina. Botong-boto noon yung ina ni Lola kay Lolo Delfin. Dahil bukod sa bagay raw ito kay Lola, napaka-responsableng lalaki rin daw noon ni Lolo. Yun ang lamang niya sa ibang manliligaw ni Lola. Lingid nga sa kaalaman ni Lolo noon, gusto rin naman siya ni Lola na maging kasintahan. Ang tanging problema lamang noon ni Lola ay ang isa nga nitong manliligaw na si Tiborcio, na anak ng kaibigan ng kanyang ama. Madalas daw kasing pumupunta itong si Tiborcio noon sa kanilang bahay upang umakyat ng ligaw. Kahit ayaw nga ni Lola dito, mapilit daw talaga itong lalaki. Isang pagkakataon nga noon, parehong pumunta sa bahay ni na Lola, sina Lolo Delfin at itong si Tiborcio. Matalim daw yung titig noon ni Tiborcio kay Lolo Delfin na animoy galit po ito rito. Umalis ka na rito at hindi naman ikaw yung pakakasalan ni Asuncion. Wika pa raw ni Tiborcio kay Lolo. Napatawa na lamang daw ng mahina noon si Lolo at tumugon sa lalaki. Hindi ikaw yung magdidesisyon kung sino yung kanyang pakakasalan. Wika naman daw noon ni Lolo. Tila nainis daw doon si Tiborcio at binantaan daw nito si Lolo na kung hindi titigilan si Lola ay makikita nito ang kanyang katapat. Hindi nga tumigil noon si Lolo hanggang sa nagpasya nga si Lola na sagutin na nga ito upang tumigil na rin si Tiborcio. Pero nang malaman naman ng lalaki na sinagot nga ni Lola si Lolo, labis raw po itong nagalit. Binantaan pa raw nito si na Lola na hindi sila patatahimikin ito. Ngunit kahit na ganon, hindi na nga nila pinansin pa yung lalaki. Ipinagpatuloy na lamang ni na Lola ang kanyang pakikipagrelasyon kay Lolo hanggang sa nauwi nga sila sa pagpapakasal. Hindi na rin naman ang gulo si Tiborcio noon sa kanila, kaya naging kampante na nga lang din silang dalawa. Matapos yung kanilang naging kasal, inakala nilang magiging tahimik na ang kanilang buhay. Ngunit hindi nila akalain na yun pala yung simula ng panggugulo ni Tiborcio sa kanila. Lalo na nang magbuntis si Lola sa aking ama. Yung ama ko kasi, yung kanilang panganay. Isang gabi po kasi noon, mahimbing na raw silang natutulog nang maalimpungatan silang lahat. Magkakasunod kasi yung naging pagkatok sa pintuan ng kanilang bahay. At dahil nga sa galit daw noon ng ama ni Lola, dali-dali itong lumabas ng kanilang bahay upang tignan kung sino nga ba yung kumakatok na iyon. Dahil nung mga panahon yon ay doon pa raw sila nakatira sa poder ng mga magulang ni Lola. Laking gulat nila noon nang makita si Tiborcio na galit at tila may tama na raw ng alak. Sigaw raw ito ng sigaw at nagbabanta kina Lolo na hindi magiging masaya ang buhay nilang mag-asawa. "Papatayin ko ang anak ninyo
Pagsisisihan nyo ito, Delphine at Asuncion. Paulit-ulit pa raw na sigaw noon ni Tiborcio. Pinagalitan pa nga siya ng mga magulang ni Lola, ngunit parang wala lamang ito sa kanya. Matalim pa niyang tinititigan noon si Lolo, at saka patawa-tawa pa raw ito. Delphine, bantayan mo yung asawa mo dahil kapag may pagkakataon akong patayin niyan, gagawin ko. Kaya naman, kaysa naman maging masaya kayo. Sigaw pa raw nito. Nabahala noon si Lola dahil sa pagbabanta nito. Ipinagsawalang bahala naman yun ni Lolo. Dahil lasing lang araw ito at siniguro niya kay Lola na hindi yun mangyayari. Umalis din naman daw noon si Tiborcio matapos sabihin ng mga katagang yon. Laking gulat pa nga nila noon dahil mabilis daw na nawala yung lalaki. Simula nga ng gabing yon ay nag-iingat na nga raw sila. Hindi na raw masyadong lumalabas ng kanilang bahay si Lola sa takot na baka makita nga siya ni Tiborcio. Lumipas nga yung mga buwan, ngunit wala namang nangyayaring hindi maganda sa pagitan ni Lola at ng lalaki. Hindi na rin ito nagpakita pa matapos ng gabing yon. Akala ni Lola magiging tahimik na nga yung lahat. Hanggang sa humantong na nga sa 7 buwan yung ipinagbubuntis ni Lola. Isang hapon, nagtungo raw sa bahay nila si Tiborcio. Akala nila ay manggugulo ito. Ngunit nagulat sila nang mapayapa itong nakipag-usap. Humingi raw ito ng pasensya sa mga nagawa nito kay Lola, pati na rin kay Lolo Delphine. Hindi naman nagtanim ng galit rito sina Lola at pati na rin si Lolo. Kahit nga yung mga magulang nila ay ganon din. Pinatawad nila yung lalaki at saka sinabihan itong maging ninong na lang sa bata, na agad naman daw na pumayag itong si Tiborcio. Inakala nga talaga nila na maayos na yung lahat sa pagitan nilang lahat. Ngunit hindi inaasahan ni Lola na lahat pala ng mga yon ay nasa plano na ni Tiborcio. Hinagabihan kasi noon, hindi mapakali si Lola dahil sa pananakit ng kanyang tiyan. Pilit na nga niyang tinago yun kay Lolo. Ngunit kalaunan ay bumigay rin ito, lalo na nang hindi na nga nawawala yung pananakit ng kanyang tiyan. Nagsimula na rin kasi itong mamutla noon, kaya napansin na nga rin yun ni Lolo. Okay ka lang ba? Tanong pangaraw ni Lolo dito. Ngunit umiling lamang siya at sinabing kanina pa sumasakit ang kanyang tiyan. Nabahala naman noon si Lolo at sinabi sa mga magulang ni Lola yung tungkol doon. Nagpasya nga silang dalhin sa hilot o kahit sa albularyo si Lola para ipatingin kung anong problema sa kanyang tiyan. Gayong kahit napahira na nga ito ng mga gamot ay hindi pa rin naiibsan ang pananakit. Saktong paglabas raw nila noon ng kanilang bahay, nakarinig sila ng mahihinang huni ng tiktik. Kagad na napamura ang ama ni Lolo. Naisip nitong baka yun nga yung dahilan kung bakit sumasakit yung tiyan ni Lola, dahil meron palang aswang sa paligid. Hindi na lang nila itinuloy ang plano nilang pagdala kay Lola sa albularyo, dahil naisip nilang baka sundan nga sila o kaya itambangan ng aswang sa kanilang daanan. Pinapasok na lang daw nila si Lola sa loob ng bahay at pinabantayan ito sa kanyang ina. Kasama naman ni Lolo Delphine, yung ama ni Lola, na nagbabantay noon sa labas ng kanilang bahay. Nasa kalagitnaan ng pagbabantay nila sina Lolo nang bigla nga silang may nakitang tao na papalapit. Inakala nilang taga-baryo nila iyon, ngunit laking gulat nila na habang papalapit nga ito sa kanila, pansin nilang merong kakaiba. Hindi yan tao, Delphine. Ihanda mo yung sarili mo. Wika pa raw ng ama ni Lola. Kaya dali-dali nga silang napatayo
at inihanda ang kanilang mga sarili. Habang papalapit daw yung taong yon sa kanila, may napapansin daw sila rito. Pamilyar daw kasi sa kanila yung hulma ng katawan nito. Noong mga ilang dipa na nga lang yung layo nito at nasa madilim na parte ng daan, bigla raw itong huminto. Hindi alam ni na Lolo kung ano nga ba yung ginagawa nito roon. Ngunit laking gulat na lamang nila nang paglabas raw ng taong yun mula sa madilim na parte. Isa na raw itong malaki at kulay itim na aso. Umaalulong daw ng umaalulong yung nilalang. Dahilan para panindigan ng balahibo sina Lolo. Dahilan para panindigan ng balahibo sina Lolo. Pinagsabihan din daw siya ng ama ni Lola na ihanda ang sarili sa pagsugod ng malaking hayop na iyon. Napatango na lamang daw si Lolo Delfin rito. Ilang sandali nga yung nakaraan, ngunit hindi pa rin tumitigil yung nilalang sa kanyang pag-alulong. Naulinigan naman ni na Lolo na tila nagkakagulo na sa loob ng kanilang bahay. Tay, mabuti pa siguro samahan nyo na lamang si nanay doon sa loob. Baka po anong mangyari kay Asunsyon? Wika pangaraw ni Lolo Delfin sa kanyang biyanan. Nagdalawang isip naman daw yung ama ni Lola. Ngunit nang sumigaw na raw si Lola doon sa loob, ay wala na nga itong nagawa kung hindi yung tumakbo papasok ng kanilang bahay. Naiwan naman si Lolo doon sa labas. Nang makapasok ng araw, yung ama ni Lola doon sa loob ng kanilang bahay, bigla na lamang daw na tumigil sa pag-alulong yung malaking asong yon. Naghinala naman si Lolo na tila siya nga yung nais na makaharap ng nilalang na iyon. Mas lalo lamang lumakas yung kanyang hinala noong tilang mapangisi pa nga sa kanya yung nilalang na iyon. Kitang-kita raw nito na parang umaapoy sa pula ang mga mata ng nilalang at ang malapad nitong pagngisi sa kanya na pahiwatig na may binabalak itong hindi maganda. Walang ano-ano rin po noon. Naging mabilis yung galaw ng nilalang na iyon at tumakbo papalapit kay Lolo. Hawak ni Lolo yung kanyang itak na ibinigay nga sa kanya ng ama ni Lola. At kahit maliwanag daw yung buwan ng gabing yon, ay tila hindi niya nga masundan yung galaw ng nasabing hayop. Nagulat na lamang daw siya nang bigla itong bumungad sa kanyang harapan. Sa kadahilan ng yon, hindi na nga naihanda pa ni Lolo yung kanyang sarili. Kaya hindi nga niya agad nakita ang mabilis na pag-atake sa kanya ng nilalang. Ganon na lamang daw yung pagsigaw noon ni Lolo nung hawakan siya ng nilalang na iyon sa kanyang braso at tinulak daw siya nito na parang ang lakas daw talaga nito na agad raw siyang natumba. Tumilapon si Lolo sa hindi kalayuan at tumama raw yung kanyang likuran sa malaking batong naroroon sa may labas ng kanilang bahay. Nabitawan rin niya yung itak dahil doon. Halos mawalan na nga ng ulirat si Lolo dahil sa pagtama niya sa batong yon. Ngunit nang marinig niya yung sigaw ni Lola sa loob ng bahay, napabangon daw siya habang iniinda yung sakit na kanyang nararamdaman. Dali-dali rin siyang naglakad patungo sa kanyang itak at kinuha raw niya agad yon. Nang makuha nga niya ay napatingin siya sa direksyon ng nilalang. Nakita naman niya yung malaking aso na nakatitig lamang sa kanya. Naanimoy hinihintay siyang makabangon at makuha yung itak na kanyang armas ng mga oras na yon. Na parang gusto raw ng nilalang na maglaban talaga sila doon. Na hinahamon nga nito yung lolo ko. Nang tuluyan na ngang makabangon si Lolo, narinig niyang tila napapaangil yung nilalang habang nakatingin sa kanya.
Nakaramdam ng galit noon si Lolo. Kaya sinigawan nga niya ng malakas yung asong yon. Yun lang ba ang kaya mo? Sigaw pa raw ni Lolo sa nilalang na yon. Dahilan para mahinto ito sa kanyang pag-aangil. At matalim nga nitong tinitignan si Lolo. At walang ano-ano ay bigla raw niya itong sinugod. Kahit na mabilis yung pagkilos ng nilalang, itinuon ni Lolo yung kanyang atensyon. At nang akmang susunggaban na raw siya nito, ay nagawa nga ni Lolo yung makailag sa atake ng nilalang na iyon. Nagulat pa nga yung malaking aso dahil doon, kaya hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Lolo. At sinunggaban niya ang pagkakataon. Walang pagdadalawang isip niyang tinaga yung asong yon sa isang paa nito. Hindi na nga raw nakailag yung nilalang dahil nahawakan din ni Lolo yung paang tinaga niya. Tanging paghiyaw na lamang yung nagawa nito at buong lakas pa nga nitong itinulak si Lolo. Kaya nakawala nga ito at hindi nga nagawang sundan ni Lolo yung pagdaga upang putulin yung kanyang paa. Pero nasugatan raw niya yung paa ng nilalang ng medyo malubha. Nabalanse nga ni Lolo Delfin ang kanyang katawan, kaya hindi siya natumba noon noong itulak siya ng nilalang na iyon. Nakakita pa nga siya ng pagkakataong tagay nito sa kanyang likuran. At gano'n na lamang daw yung paghiyaw ng nilalang nang magkaroon ng sugat yung kanyang likod. At sa kadahilanang yun din, bigla na lamang daw itong nawala ng balanse at natumba, na parang ininda nga niya yung kanyang sugat sa kanyang likuran. Tinaga pa nga raw ni Lolo ng 2 beses yung nilalang na iyon, habang paulit-ulit itong minumura. Hindi na nga ito gaanong makagalaw dahil sa kanyang mga sugat na natamo mula sa itak ni Lolo. Paghiyaw na lamang daw yung nagawa ng malaking aso. Napatigil na lamang si Lolo sa pagtaga sa nilalang na iyon nang lapitan daw siya ng ama ni Lola. Hinang-hina naman noon yung malaking asong yon, kaya tumigil na rin daw noon si Lolo. Walang ano-ano, napansin daw nilang tila nagsimulang magbago yung anyo ng nasabing hayop. Ang mga paa daw nito ay naging paa at kamay ng tao. Paunti-unting nawala yung buntot at pati na rin yung mga balahibo nito. Sa pagnanais na malaman ni na Lolo kung sino nga ba yung taong yon, ay binantayan daw nila ng lubusan yung pagbabago nito ng anyo mula sa pagiging hayop hanggang sa naging normal na tao. Ganun na lamang yung galit na nararamdaman ni Lolo noon at pati na rin ng ama ni Lola. Nang makilala nga nila kung sino yon. Walang hiya ka, Tiborcio! Sigaw pa nga raw noon ni Lolo at inapakan nga nito yung sugat sa paa ni Tiborcio. Napasigaw na lamang daw noon yung lalaki at walang tigil na nagmamakaawa. Hindi na nga sana ito bubuhayin pa ni Lolo kung siya lang yung masusunod. Ngunit pinigilan daw siya ng ama ni Lola. Pinagsabihan daw siya nitong asikasuhin na lamang nila doon si Lola sa loob ng bahay. At sumang-ayon na nga lang daw si Lolo sa ama ni Lola. Pumasok nga sila sa loob ng bahay at inasikaso nga nila si Lola. Iniwan nila doon si Tiborcio na nakandusay sa lupa. Nawala naman daw noon yung pananakit ng tiyan ni Lola. At nang masiguro nga ni Lolo Delfin na maayos na nga yung lagay ni Lola, lumabas raw siya ng bahay upang tignan kung naroroon pa yung aswang na iyon. Ngunit nang makalabas daw siya, ay naabutan niya sa labas yung ama ni Lola. At hindi na nga niya nakita pa yung lalaki sa kanyang pwesto kung saan nga nila ito iniwan. Ang sabi daw ng ama ni Lola, mapapahamak pa raw sila kapag tinuluyan nila si Tiborcio. Lalo na at kilala nga rin yung angka nila Tiborcio. At baka yung buong angka na yung kanilang makalaban.
Dahil sa nangyaring yon, mukhang sa kanyang natitirang lakas ay nagawa pa nga pong makatayo at makaalis ng aswang na iyon. Bagay na alam naman din ng ama ni Lola, pero pinagawa niya nga yun kay Lolo na pinaiwan doon yung aswang na iyon upang hayaan na lang itong makaalis. Dahil nga sa nangyaring yon, sinubukan pa raw ni Lolo na kausapin si Tiborcio. Ngunit nung puntahan daw nila ito sa kanilang bahay, ay wala na nga ito, pati na rin yung kanyang ibang miyembro ng pamilya. Umalis nga ang mga ito at hindi alam kung saan nagtungo. Nung tinanong naman yung ibang miyembro ng kanilang angkan, wala naman daw silang alam. Pero syempre, alam na rin nila malamang kung saan nga banda lumipat ng matitirhan sila Tiborcio. Simula nga nang nawala ito, wala na ring nanggugulo kina Lola. Laking pasalamat na lamang nila noon dahil nadiskubre kaagad nilang aswang pala yung lalaking yon na dating manliligaw ni Lola. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Leo. Tubong Aklan, pero kasalukuyang naninirahan dito sa San Mateo, Rizal. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayon ay karanasan ko po mismo noong binata pa lamang ako at naninirahan pa sa liblib na baryo sa parte ng Aklan. Nangyari ito noong dekada 80. Tandang-tanda ko pa nga po noon na mga 17 taong gulang pa lang ako noon. Kasalukuyang nagbubunot kami ng mga damo kasama yung aking ama sa may bakuran ng bahay. Nang makarinig kami ng aking ama ng sigaw ng isang matanda. "Tay, parang may tumatawag po sa inyo ah." Wika ko pa nga sa tatay ko noon. Nabala sa pagtatabas ng mga damo. "Meron ba?" Balik na tanong naman po nito at sandaling itinigil yung kanyang ginagawa. Sinabi ko sa kanya na parang si Mang Irming ang taong tumatawag. "Itigil mo nga muna yung ginagawa mo at magpahinga ka na muna. Pupuntahan ko lang si paring Irming." Saad naman noon ng aking ama. Ano kayang kailangan niya? Sambit pa nga nito at naglakad na rin papunta sa harapan ng bahay. Itinigil ko naman yung ginagawa ko na pagbubunot ng mga damo at sumunod na rin ako sa aking ama. "Paring Irming, ano't sumisigaw ka riyan? Ano bang kailangan mo?" Tanong pa nga ng aking ama noon nang makita nito ang kanyang kumpare. Nakita kong hingal na hingal si Mang Irming, kung kaya't agad na nagmadali na akong kumuha ng inuming tubig at ibinigay dito. Matapos abutin ng matanda yung tubig, ay agaran itong nilagok yon at napahinga muna ito ng malalim bago humingi ng tulong. "Pare, yung anak ko, pakiusap, tulungan mo ako." Nagkukumahog na humingi pa ng tulong sa aking ama, itong si Mang Irming. "Teka lang pare, kumalma ka muna at nang sa ganun ay magkaintindihan tayo." Wika naman ng aking ama na siyang ginawa naman ni Mang Irming. Huminahon yung kumpare ng tatay ko bago dahan-dahang nagsalita na nawawala o mano ang kanyang bunsong anak. May nakapagsabi raw na pumunta ito sa Karatig Sitio at may kasama raw yung lalaki. "Pakiusap pare, alam kong ikaw lang yung makakatulong sa akin. Tulungan mo naman ako." Kabado pa niyang sabi na mahalata mo talaga sa kanyang mukha yung takot. Binalingan ako ng aking ama at inutusang iligpit na muna ang mga kagamitan at tulungan na muna ang kanyang kumpare sa paghahanap sa anak nito. At matapos kung gawin yung kanyang iniutos, sabay na kaming naglakad pabalik sa bahay ni Mang Irming. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kaaswangan, isang manggagamot yung aking ama at siya yung tanging takbuhan ng mga kababaryo namin sa tuwing may nagkakasakit at pinaglalaroan ng kung anumang nilalang sa paligid.
Habang naglalakad kami, ay pilit na pinapakalma ni tatay ang kanyang kumpare. Sinabihan niya itong huwag mag-alala at huminahon na muna. Dahil walang magagawa kung matataranta pa nga ito. Sa pagdaan ng ilang minuto, ay narating na rin namin yung bahay ni Mang Irming at inikot muna ng aking ama ang kabuuan ng bahay para makita kung meron bang kakaiba. Matapos nga niyang ikutin yung kabuuan ng bahay, nalaman niyang merong presensya ng aswang sa paligid. Agad na sinabi nito sa kanyang kumpare ang tungkol sa kanyang nalaman. Naalarma naman si Mang Irming at labis yung pag-aalangan na kanyang nararamdaman tungkol sa kanyang anak. Maghinay-hinay ka. 17 na yung anak mo. Marahil ay alam na rin ito ang kanyang ginagawa. Ipagdasal na lamang nating mahanap siya kaagad at walang nangyaring masama sa kanya. Wika pa nga ng tatay ko at agara na kaming inayang pumunta sa Karatig Baryo. Nakaramdam na ako ng hindi maganda sa nakikita kong kakaibang ikinikilos ng aking ama. Sa kadahilan ng isang pagkakataon ay hindi pa ako nakapunta sa kanyang sinabing sityo. Dahil mulat sa pool ay mahigpit na kabilin-bilinan sa akin ng aking ama na huwag pumunta sa Karatig sityo sapagkat hindi umano normal ang ilang mga naninirahan sa lugar na iyon. Isa pa, medyo mahirap rin po yung marating dahil kailangan mo talagang lakarin at wala ka namang masasakyan. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad, pinayuhan ako ng aking ama na anuman yung mangyari ay huwag lumayo sa kanyang tabi. Huwag ko rin daw tanggalin yung aking suot na kwintas na San Benito dahil yun lamang yung makakapagligtas sa akin sa oras ng kapahamakan. Sinabihan rin ni tatay ang kanyang kumpare na huwag munang magsasalita pagdating namin doon sa sityo. Hayaan daw nito na siya na lamang muna yung makikipagdiskusyon. Tandaan mo lang lahat ng mga sinabi ko. Huwag ka munang gumawa ng aksyon hanggat hindi ako nagbibigay ng hudyat. Nagkakaintindihan ba tayo? Pahayag pa po noon ng aking ama. Huwag kang mag-alala pare. Hindi ko hayaang mapahamak yung anak mo. Dagdag pa nga nito sa kanyang kumpare. Mahigit 1 oras rin po yung nilakad namin papunta doon sa sityo kung saan merong nakapagsabing naroroon nga yung anak ni Mang Irming. Nang makarating na nga kami doon, sa bungad pa lamang ay sumalubong na sa amin ang kakaibang amoy at hindi ko alam kung saan o ano nga ba yung amoy na yon. Nung naglalakad na kami papasok, ay nakita kong napakaraming bangaw ang nagsisiliparan sa buong paligid. Nako naman, anong klaseng lugar ba itong pinasukan natin? Napakaraming bangaw. Mga tao ba yung nakatira dito? Inis na tanong pa nga po noon ni Mang Irming at panay yung kanyang pagpagpag ng laylayan ng kanyang damit. Dahil nga sa mga bangaw na dumadapo doon. Sinabihan naman siya ni tatay na huwag na lamang intindihin pa ang mga napapansin niyang bangaw. Bilisan na lamang umano namin ang aming paglalakad para mahanap na nga namin ang anak ni Mang Irming. Magandang araw ho, Manong. Bati pa nga ng aking ama sa matandang nakasalubong nito. Nanlaki yung mga mata ko nang makita ko na nanlilisik yung mga mata ng matanda at para bang nanlilimahid sa langis yung kanyang balat. Napataki pa nga ako ng ilong nang malanghap ko ang mabahong amoy na sa tingin ko ay nagmumula doon sa matanda. Akmang magsasalita pa nga sana ulit yung aking ama nang walang ano-ano ay nagmamadaling maglakad yung matandang lalaki at para bang merong kinakatakutan. Mukhang meron tayong bisita dito ah. Anong meron at nagawi ka dito, kaibigan? Sabay-sabay kaming napalingon ng aking ama nang marinig po namin yung pahayag na yon. At hindi ko napigilang mangilabot at magtaasan yung aking mga balahibo sa batok na hindi ko rin maintindihan. Noong makita ko nga yung matandang lalaki,
na nakamulagat yung mata at merong mahabang balbas na hinihimas-himas pa nga po nito habang nakangisi ng nakakaloko. May nakawala na naman bang alaga sa kulungan mo? Nakakalokong tanong naman ito. Diretsa ang sinabi ng aking ama na nawawala yung bunsong anak ng kanyang kumpare at may nakapagturo na doon sa sityo na iyon na kung saan nga kami naroroon, pumunta yung anak ng kumpare nito at may kasama daw itong lalaki. Hindi pa man tapos magsalita yung aking ama ay biglang sumigaw na si Mang Irming na ibalik raw sa kanya yung kanyang anak. Hindi pa nga ito nakontento dahil dinuro-duro pa nga nito yung matanda at sinabihang aswang. Nakita kong nagbago yung ekspresyon sa mga mata ng matanda dahil sa kanyang narinig at umangil po itong parang hayop. Umalis kayo rito. Lumabas na kayo bago pa man sumapit yung dilim at baka hindi ko mapigilan yung sarili ko at may magawa pa akong hindi maganda sa inyong tatlo. Wika pa nga ng matanda na talagang nagbabanta. Hindi kami nandito para makipag-away o kahit maghanap man ng kung anong gulo. Nandito kami para kunin yung anak ng kumpare ko. Nagmamatigas namang tugon ng aking ama pero kalmado. Hindi ko nakita ng takot sa mata ng aking ama noon at ginantihan pa nga nito ng matalim na titig yung matanda na noon ay namumula na nga yung mata at nangangatog na yung bibig. Na para bang nagpipigil lamang yung matanda ng kanyang galit na nararamdaman ng mga sandaling yon. Hindi kayo naghahanap ng gulo. Pero anong ginagawa ng kasamahan mo? Isang malaking kalapastanganan yung ginagawa niyang pagduro sa akin. Hindi ba ninyo ako kilala? Pabulyaw pang ang saad ng matanda. Humingi naman ng dispensa yung aking ama at sinabing nagpunta lamang kami roon para kunin yung anak ni Mang Irming. At pagkatapos nun ay agaran din kaming aalis. Pero Sir Dan, bago pa man po makapagsalita yung matanda, ay hindi na nga napigilan ng kumpare ni tatay na magtaas ng boses at paulit-ulit na sinabing aswang yung matanda. Ibigay na raw sa kanya yung kanyang anak para walang masamang mangyari, walang gulong magaganap. Dahil sa ginawa ni Mang Irming, ay nakita kong lalong nanggalaiti yung matanda. Naninindig yung mga balahibo ko sa batok dahil kinilabutan po talaga ako noon. Nang sa isang kurap lamang ng aking mga mata, ay bigla pong nawala yung matanda. Nalingat lang ako saglit at hindi ko na po ito mahagilap. At nung napatingin po ako sa gilid, ay bigla ko na lang pong nakitang merong tumatakbo sa may gilid sa mga damuhan. Natigilan po kami noon hanggang sa mga ilang sandali pa. Ikinagulat ko nang may biglang lumabas na aso na parang patpatin pero nakakapangilabot po yung itsura. Talagang nangangatog yung mga tuhod ko noon at parang gusto ko na ring tumakbo pabalik sa aking pinanggalingan. Lalo na nga nung magkakasunod ng nagsilapitan ang mga tao doon at animoy mga baliw na naglalakad. Napatras ako ng bahagya pero binulungan ako ng tatay ko na mag-relax lang at huwag magpadala sa takot na aking nararamdaman. Naloko na. Wika pa nga noon ng aking ama. At lalo naman akong nagulat at nagtaka nang makita kong halos mag-iyak na nga sa takot itong si Mang Irming habang hindi inaalis yung tingin sa nilalang na marahang naglalakad papalapit sa amin. Inuulit ko po. Parang payat na aso lang po yun pero may kalakihan. At talagang kitang-kita po yung mga pangil. Nasa isang tingin pa lang doon kahit ganun yung kanyang anyo, ay talagang kikilabutan ka dahil alam mo agad na hindi normal. Kaibigan, baka nakakalimutan mong meron tayong kasunduan. Wika pa ng aking ama at inilabas po nito yung kanyang buntot ng pagi. Ang banggitin nyo ni tatay at tumingin sa mga kasityo ng matanda na papalapit na rin sa amin.
ay kinagulat po talaga namin noon nang muli pong tumakbo yung hayop na yon. At mga ilang sandali lang ay lumabas pong muli yung matandang kanina lang ay kausap namin. Hindi ko na po alam noon yung nangyayari, lalo at hindi pa naman gabi. O na po sinabi ng tatay ko na hindi raw mahalaga kahit gabi man o hindi. Lalo at mataas na uri daw ng aswang yung matandang yon. Pero kumalma lang daw kami at meron nga silang kasunduan. Sinabi ng matanda noon na maghintay lang daw kami, tsaka agaran po itong umalis. Ganon din po yung ibang mga papalapit sa amin. Umalis rin po yung mga ito sa isang hudyat lamang ng matandang yon. Naghintay po kami noon, matagal-tagal rin po, at mga ilang sandali pa ay dumating na nga rin po yung isang lalaki. Dala-dala yung anak ni Mang Irming na kasalukuyang walang malay. Kahit na takot si Mang Irming noon ay nagmamadali niyang kinuha yung kanyang anak. Tapos ay bigla rin pong dumating yung matanda na noon ay meron na pong suot na damit pang itaas. Nakakatawa man pong isipin, pero totoo pong may kakayahan silang magpalit ng anyo. Nagpasalamat po noon yung tatay ko at binantaan niya nga po yung matanda at yung iba pang naroon na wag na sanang mauulit yung mga nangyaring yon. Ayon naman sa matanda ay hindi raw niya alam na meron sa kanyang mga kababaryo yung kumuha sa anak ng kumpare ng tatay ko. Kaya nga raw medyo naging agresibo siya nung una, lalo na't dinuro-duro pa raw siya ni Mang Irming. Isang napakatalim na titig yung ipinukol ng matanda noon sa aking ama bago tumango at tinalikuran na nga po kami. Bago kami umuwi ay nagpresenta nga yung isa sa mga kalalakihan na ihatid kami sa may bungad ng kanilang lugar. Sa kadahilanang dumidilim na rin po noon yung paligid at bilang respeto ay pumayag naman yung aking ama na ihatid kami ng lalaking yon hanggang sa bungad. Sa paglipas ng ilang sandali, nang makalabas na nga po kami doon ay sandali ko pang nilingon yung sityo na aming pinanggalingan. Bahagya pa nga po akong kinabahan nang makita kong may nakatingin ulit sa amin na isang malaking aso. Nang mga sandali po kasing yon ay medyo dumidilim na at nakikita ko po yung mga mata nitong nagliliwanag. Pero sinabihan ako ni tatay na wag nang pansinin yon. Nang makauwi na nga po kami ay sinabi pa ng tatay ko yung pangalan ng matandang aming nakausap. Pero hindi ko na rin po yun babanggitin pa dito. Ayon pa kay tatay ay kaibigan raw niya dati yung matanda. At minsan pa nga raw na iniligtas ni tatay yung kanyang buhay. Yun daw yung dahilan kung bakit naging magkaibigan sila noon. Pero dahil magkaiba raw sila ng mga katayuan sa buhay. Dahil aswang nga yung matanda habang albularyo naman yung tatay ko. Kaya't napagkasunduan daw nilang dalawa na huwag gagalawin yung mga kababaryo ni tatay. Nangako naman daw yung aking ama na kung sakaling meron siyang mahuling lumabag sa kanilang kasunduan ay hindi raw niya yon papatayin. Ayon pa kay tatay, yung lalaking kumuha daw sa anak ni Mang Irming, hindi raw niya yon kilala. Baguhan daw siguro yon sa kanilang lugar, kaya't kahit yung matandang aswang ay hindi rin alam yung ginawa nito. Ayon pa kay tatay ay sigurado rin daw siya na isa ring aswang yung lalaking yon. Yun din daw marahil yung dahilan kung bakit kinuha nga nito yung anak ni Mang Irming na kursunadahan daw siguro. Simula nga po nang mangyari yon, kami pong mga magkakamag-anak at yung mga kababaryo po namin ay hindi po talaga pumupunta doon sa sityong yon. Pero ngayon po parang nawala na rin po doon yung mga pinaghinalaang aswang. Nagsialisa na rin po. Lalo at kumalat na rin po noon yung tungkol sa kanila. Dito ko na rin po siguro tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Myla. Nais ko lang na ibahagi sa inyo itong kwento ng aking kaibigan na pangalanan na lamang nating Gracia. Ang kwentong ito ay tungkol sa nangyari sa pangalawang anak ng aking kaibigan. Noong 2 buwang sanggol pa lamang ito. 2008 nang mangyari ito sa probinsya ng Bohol.
Ayon kay Gracia, 2 buwan matapos nitong manganak sa pangalawang anak nila ng kanyang asawa, natawagin naman nating Buboy. Nagpasya nga silang umuwi sa probinsya ng mga magulang ng asawa nito. Nasa 3 taong gulang naman noon ang kanilang panganay na anak. Dahil bukod sa matagal na rin nilang plano yon, nasakto ring natanggap si Buboy sa trabahong kanyang inaplayan. Wala na rin namang nagawa ng mga panahong yon si Gracia, kung hindi yung sumunod sa nais ng kanyang asawa. Hindi rin kasi naging mahirap para sa kanila ang pagbiyahe noon pauwi sa probinsya ng kanyang mga biyanan. Dahil naging maalaga rin si Buboy kay Gracia, lalong-lalo na sa kanilang mga anak. Nang marating araw nila yung bahay ng kanyang mga biyanan, medyo nakaramdam daw ng pangamba si Gracia. Maliban kasi sa yun yung unang pagkakataon niyang makapunta sa lugar na iyon, ay napagtanto din ni Gracia na meron ngang kalibliban yung baryo. May mga kabahayan naman daw roon, pero hindi gaanong magkakalapit sa isa't isa. Ngunit kahit na ganoon daw, iwinaksi na lamang ni Gracia ang tungkol sa pakiramdam na iyon. Naisip rin daw kasi niya na kasama naman nila yung kanyang biyanan sa bahay, kaya hindi rin sila pababayaan ng mga ito. Maraming napag-usapan sina Gracia at ang kanyang mga biyanan. Isa na nga sa pinagtuunan nila ng usapan noon ay ang tungkol sa aswang na ng mga panahong yun din ay nauuso pala sa kanilang baryo. Nakaramdam ng takot noon si Gracia dahil sa mga sinabi ng kanyang mga biyanan. Napansin yun ng kanyang biyanang babae na tinatawag po niyang Nanay Mayang. Kaya sinigurado nga nito kay Gracia na hindi sila pababayaan habang naroroon sila. Wala naman silang naramdamang kakaiba sa mga unang gabi nila roon. Ngunit noong nasa ika-4 na gabi na raw nila sa baryong yon, pinaranasan na raw sila ng aswang na nananalasa sa baryo. Dahil gabi na nga po noon, naghahanda na sina Gracia at Buboy para matulog. Nang mga oras na iyon, mahimbing na rin namang natutulog yung 2 nilang anak. Magkatabi lang din naman yung higaan at kuna ng mga yon. Nahiga na nga noon si Gracia sa tabi ng kanyang asawa, at makalipas yung ilang sandali, ay narinig na lamang ni Gracia yung paghilik ng kanyang asawa. Sa kadahilan ng yon ay nagpasya na nga lang daw itong matulog. Hindi pa man daw siya tuluyang nahimbing sa pagtulog nang bigla siyang napamulat ng kanyang mga mata. Nagmatsyag siya sa paligid, at noon din ay napagtanto niyang may mga pagyabag mula sa labas ng bahay. Nakaramdam kaagad siya ng takot dahil doon. Napaisip siya noon kung sino yung lalabas ng ganong oras ng gabi. Hindi man niya alam kung sino o ano yung may gawa ng ingay na yon. Ngunit may naging kakaibang kutob si Gracia. Dahil doon, napagpasya niyang sumilip sa may bintana ng kanilang kwarto upang alamin kung ano o sino nga ba yung nasa labas ng bahay. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bintana ng kanilang kwarto. Nung nasa tapat na nga siya ng bintana, bahagya niyang hinawi yung kurtina at saka sumilip. Pinanindigan kaagad siya ng balahibo nang dumampi sa kanyang balat ang malamig na simoy ng hangin. Walang ano-ano, nanigas sa kanyang pwesto si Gracia. Maliwanag yung bilugang buwan ng gabing yon. Kaya tanaw na tanaw ni Gracia ang tila kakaibang nilalang na gumagapang papalapit sa bintana kung saan nga siya nakasilip. May maitim at nangingintab na balat yung nilalang na iyon. May nagbabaga itong mga mata. At panay daw yung paglabas ng mahaba nitong dila. Pansin din ni Gracia ang mahaba nitong mga braso at paa. Kaya ganoon na lamang yung takot na kanyang naramdaman. Palapit yun ng palapit sa may bintana. Kaya hindi na nga niya napigilang mapasigaw
dahil sa takot na bumalot sa kanyang sistema. Dahil sa ginawang pagsigaw ni Gracia, biglang umiyak yung sanggol. Agad daw niyang nilapitan yon at saka kinuha sa higaan nito. Napatingin pa siya sa bintana dahil may kumalabog doon na tila nais itong sirain. Mabuti na lamang at nagising din si Buboy at mabilis na nilapitan si Gracia. Nakaramdam naman ng panghihina ng tuhod si Gracia, kaya inalalayan ito ng kanyang asawa na maupo sa kanilang kama. Nagising na nga rin noon yung kanilang panganay na anak at maging yung kanyang mga biyanan. Napatakbo pa nga pong pumasok sa kanilang kwarto. Anong nangyari dito? Bakit ka sumisigaw, Gracia? Tanong pa raw ng nanay mayang ni Gracia. Hindi nakatugon kaagad si Gracia dahil nanginginig pa rin ito. Kaya naman nagpaalam na lamang yung kanyang biyanan na ikukuha na muna ito ng tubig na maiinom. Kinuha na lamang ni Bubo yung sanggol sa kanyang asawa at siya na nga yung nagpatahan dito. Mabuti na nga lang at tumigil din yung bata sa kanyang pag-iyak at muli ring nakatulog. Nilapitan rin ng kanilang tatay Badong noon yung bintana ng kanilang kwarto at agad na napasilip doon. Narinig pa raw ni Gracia na napamura yung kanilang tatay Badong at mabilis nga itong lumabas ng kanilang kwarto. Nagkatitigan na lamang si Gracia at Buboy dahil sa pagtataka sa ikinilos ng kanilang ama. Sakto namang nakabalik na rin noon yung kanilang nanay mayang at ibinigay kay Gracia yung tubig. Ganon nga yung nangyayari nang marinig nilang sumisigaw yung kanilang tatay Badong sa may labas ng bahay. Muling tinanong ng nanay mayang nila si Gracia kung ano nga bang nangyari sa kanya. Kaya ikwinento na lamang niya rito kung ano nga bang nangyari at kung ano yung kanyang nakita sa may labas ng kanilang bahay. At maging ito ay napamura ng marinig yung kwento ni Gracia sa kanya. Aswang yung nakita mong yon. Kaya pala ganoon na lamang yung naging reaksyon ng tatay Badong mo. Sabi pa nga ng kanilang nanay mayang. Nagulat sila nang biglang pumasok sa kwarto nila ang kanilang tatay Badong. Tila kalmado na ito ng mga sandaling yon. At ayon pa sa kanya ay hindi nga niya naabutan kung saan na nga nagpunta yung nilalang na kanyang nakita noong sumilip siya sa may bintana. Naglibot din daw siya pero wala nang bakas ng aswang sa may labas ng bahay. Pinagsabihan na lamang sila ng kanyang binan na matulog at sila na nga yung bahala sa pagbabantay kung sakali mang bumalik pa yung aswang na iyon. Ngunit hanggang sa mag-umaga raw noon ay hindi na rin nakabalik pa yung aswang. Dahil nga sa mga nangyari, naging mapagmatsyag naman yung mga tao sa kanilang bahay. Nagbabantay na rin daw yung kanyang mga biyanan tuwing gabi. Lalo na kung may kakaibang pakiramdam sila sa kanilang paligid at tuwing umiiyak yung sanggol. Sa ilang gabing ginawa nila yung bagay na yon ay wala namang aswang na nagparamdam sa kanila. Kahit papano noon ay nakaramdam ng seguridad si Gracia, lalo na para sa kanilang sanggol. Ngunit isang gabi, hindi pa nakakauwi noon si Buboy sa kanilang bahay. Nagpaalam din naman ito sa kanya na gagabihin ito sa kanyang pag-uwi. Dahil marami yung trabahong inatas sa kanya ng araw na iyon. Nagpapahinga na yung kanyang mga biyanan ng mga oras na iyon at si Gracia naman ay nakahiga rin sa kanilang kama. Sa hindi inaasahan ay nagising yung panganay na anak ni Gracia at kaagad siyang hinanap nito. Bumangon naman noon si Gracia at nilapitan yung bata. Mangiyak-ngiyak naman yung bata dahil masakit raw yung kanyang tiyan at gusto raw nitong magbanyo. Nagdalawang isip naman noon si Gracia na iwan yung kanyang sanggol. Ngunit wala na rin siyang nagawa nang magreklamo na nga yung kanyang panganay. Dali-dali niyang kinarga yung bata
at lumabas sa kanilang kwarto upang dalhin sa banyo. Noong nasa banyo na nga sila ay nakaramdam ng kakaiba si Gracia. Ngunit ipinagsawalang bahala na lamang niya ito. Naisip niyang sandali lamang sila sa banyo. At matatapos din naman kaagad yung kanyang panganay. Lumipas nga yung mga ilang minuto, ngunit hindi pa rin natatapos sa pagdumi yung kanyang panganay na anak. Labis na yung pag-aalala ni Gracia sa kanilang sanggol, na naiwang mag-isa sa kwarto. Ngunit hindi naman niya magawang iwan yung bata sa banyo. Dahil baka kung ano rin yung mangyari dito. Walang ano-ano. Narinig ni Gracia na tila umiyak yung sanggol, ngunit bigla rin namang natahimik. Kaya nag-aalala nga siya rito. Sakto namang natapos na rin yung panganay na anak, kaya't inasikaso niya nga kaagad ito. Nang matapos ay bumalik naman kaagad sila sa kwarto. Pagkapasok ni Gracia doon sa kwarto, kaagad siyang napatingin sa may bintana ng kanilang kwarto. Nangunot ang kanyang noo nang mapansin na tila bahagyang nakahawi yung kurtina roon kahit na wala namang gumalaw doon. Sa kadahilan ng yon, bigla siyang kinabahan at mabilis na sumilip doon. Wala naman siyang nakita sa may labas ng kanilang bahay ng mga sandaling yon. Ngunit sa hindi inaasahan, merong napansin si Gracia na animoy anino na nagtatago sa madilim na parte. Sa gilid ng kanilang bintana, binalingan niya nga ng mga sandaling yon yung anak na nasa kuna. Nanlumo si Gracia noong may napansin siyang dugo sa may damit at una ng bata. Dali-dali niyang tinignan yung parte kung saan niya nga nakita yung dugo, na kaunti lang naman. At ganoon na lamang yung gulat ni Gracia nang makitang merong mga bilog na sugat sa braso ng bata. Maliliit lang yon na parang mga marka ng matulis na bagay. Bumilis naman yung pintig ng puso ni Gracia dahil malakas yung kanyang kutob na posibleng aswang yung may gawa noon sa kanyang sanggol. Dahil parang mula daw yon sa matutulis na mga pangil. Nataranta na nga ito noon, kaya kinarga niya nga yung bata. Tinignan nga niya ng mabuti yung braso nito at hindi nga siya namamalikmata sa kanyang nakita. Sa kadahilan ng yon, lumabas na nga siya ng kanilang kwarto at tinungo yung kwarto ng kanyang mga biyanan. Nagulat at napabalikwas yung kanyang mga biyanan nang gisingin niya ang mga ito. Tinanong kaagad siya ng kanyang nanay Mayang kung ano nga bang nangyari. Umiiyak na ikwento ni Gracia yung nangyari at ipinakita niya rin yung dumudugong sugat ng kanyang sanggol. Pareho namang napamura yung dalawa dahil sa kanilang nakita. Dali-daling bumangon yung binan nitong lalaki at kinuha yung itak na tinatago nito. Tinanong pa nga niya si Gracia kung meron ba itong napansing kakaiba sa may labas ng bintana. Kaya sinabi na lamang ni Gracia yung tila aninong kanyang nakita. Humanda yung aswang na yan. Papatayin ko siya kapag nakita ko. Galit pang sabi ng kanyang tatay Badong. Naglakad na rin ito palabas at nang makalabas na nga ito, sinimulan naman nilang gamutin yung sugat ng sanggol. Umiyak pa nga yung sanggol nang hawakan ni Gracia yung kanyang sugat. Natakot siyang dahil sa pag-iyak ng bata ay maging agresibo pa yung aswang na malamang ay nasa paligid pa rin. Ganon nga yung nangyayari nang marinig nilang napapamura sa labas ng kanilang bahay ang kanyang tatay Badong. Narinig din ni Gracia yung boses ng kanyang asawa. Patakbo namang pumasok yung asawa nito sa kwarto kung nasaan nga sila at naabutan pa niyang ginagamot yung sugat ng sanggol. Pinapahiran daw nila yon ng mga dinikdik na bawang.
at kung ano-ano pang pangontra sa aswang. Kahit pa na medyo mahapdian doon yung sanggol. Wala silang magagawa kundi hayaan muna itong tiisin yon. Nang makampante naman si Buboy na nasa maayos nang ang kalagayan yung sanggol, lumabas na rin ito upang samahan yung kanyang tatay Badong sa pagbabantay. Ayon pa nga rito, nakita raw ng kanyang tatay Badong yung aswang na nagtatago lang sa may gilid ng bintana ng kanilang kwarto. Ngunit nang makita raw siya ng nilalang, mabilis daw po yung tumakbo palayo. Marahil ay ito nga yung dahilan kung bakit merong sugat yung bata. Hindi naman sila natulog ng gabing yon dahil nagbantay nga sila at baka bumalik daw yung aswang na yon. Pero hindi na rin po yun nangyari hanggang mag-umaga. Dahil nga sa nangyari sa sanggol, nagkasundo na lamang silang mag-asawa at maging yung mga magulang ni Buboy, na pagkatapos patignan sa albularyo ay umalis na muna sila sa baryong iyon. Dahil hindi raw titigil yung aswang hanggat hindi niya nakukuha yung kanyang gusto. Kinumpirma nga po yun ng albularyo. Nagpagawa nga sila ng proteksyon at pagkatapos nun, minabuti na raw ni Gracia at ni Buboy na bumalik na at umalis na sa baryong iyon. Dahil yun din daw yung payo ng albularyo, na mas mabuting umiwas na lamang sila para sigurado. Simula nga po nun ay wala na rin naman silang naging karanasan. Kaya laking pasalamat pa rin ng mag-asawa na kahit papano ay walang malalang nangyari sa kanilang sanggol. Noong nasa probinsya pa sila ng mga magulang ni Buboy. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw o gabi. Herman nga pala ng Mindoro. Isang gabi, naglalakad kami ng tatay ko pauwi sa 100 sa baryo namin na medyo wala talagang mga bahay. Pauwi lang kami galing sa bayan dahil nanood kami noon ng liga ng basketball. Medyo gabi na nga yun natapos, kaya gabi na rin kami nakauwi. Pareho kaming mahilig sa basketball ng tatay ko, kaya hindi namin pinalagpas yon, lalo at championship game na yon. Naglakad lang kami gaya ng normal na gabi. Nga pala, dekada 90 nang mangyari ito. Madalas naman din kaming dumadaan doon. Tahimik lang kaming naglalakad. Dahil sa totoo lang, nagugutom na kami at nagmamadali na rin sana na makauwi sa bahay para makapaghapunan. Wala kaming dalang ilaw noon, pero medyo maliwanag naman yung buwan ng gabing yon. Nung hindi namin inaasahan na meron kaming biglang narinig na tumatakbo mula sa kabilang side ng daan hanggang sa merong tumalong hayop na may kalakihan. Kulay itim yon at kakaiba yung kanyang anyo. Pagkatalon ng hayop palabas sa mga talahib sa gilid ng daan, napatigil ito sa gitna ng daan. At agad rin ito kaming napansin. Napalingon yung hayop sa direksyon namin. At doon naging mas malinaw sa amin ng tatay ko yung lahat. Yung hayop na ito, meron siyang daladalang parang manok. Kagat-kagat niya iyon sa kanyang bunganga. Nagsimula yung umangil nang makita nito kami. At malinaw pa sa aking alaala yung napakapulang mata ng hayop nung humarap ito. Hindi ko masabing aso dahil kakaiba po talaga yon. Tipong parang hindi yun hayop lang. Akala namin lalapit sa amin eh. Kaya bago pa man yun umalis sa kanyang kinalalagyan, napadampot ako agad ng bato at binato ko yon. Hindi ko naman inaasahang tatamaan ko pa yon. May kalakihan pa yung bato. Kaya nung nangyari yon, binitawan ng hayop yung kinakagat niyang manok sa kanyang bunganga. Mga ilang metro pa ito sa amin. Hindi ganon kalapit, pero sapat ng distansya para kabahan din kami syempre.
Ang sabi ng tatay ko noon, walang dudang hindi lang yan hayop, anak. Iba na itong natsambahan natin. Sa unang tingin pa lang, halata na. Sabi ng tatay ko. Sabay kumuha ito ng putol na kahoy sa gilid ng daan. Aswang ka. Sige, lumapit ka dito. At makikita mo yung hinahanap mo. Sigaw pa ng tatay ko noon. Ako naman ay dumampot lang ng bato. Para kung sakaling lumapit pa ito, ay talagang gagamitin ko yon para batuhin yung hayop. Panay po yung pag-angil nito. At napansin kong galit na galit ito. Tinamaan ko kasi ito. Pinagpawisan ako agad ng malagkit noon. Kahit ilang sandali pa lang naman ang nagdaan, aaminin ko na sa harap ng kakaibang hayop na yon, na unang pagkakataon ko lang ang nakita, ay kinabahan talaga ako. Kahit yung tatay ko ganun din. Pero dalawa kami kaya hinamon talaga namin ito. Lapit. Papatayin kitang hayop ka kapag sinubukan mo. Alam kong aswang ka. At wag mong isiping hindi kami lalaban sa'yo. Sabi pa ng tatay ko noon na hindi talaga hayop ang kanyang tingin doon, kundi isang aswang. Nung ginawa yun ng tatay ko, biglang dinampot ulit ng hayop yung binitawan niyang manok. Tapos tumakbo ito sa talahiban sa kabilang side ng daan. Ang bilis po nung kumilos, Sir Dan. At tamang-tama talaga ang itim na kulay para itago lalo ang anyo nito sa dilim. Nakahinga ako ng konti noon nung umalis na nga yung hayop. Binitawan ko yung mga bato at naghanap na rin ako ng putol na kahoy sa gilid ng daan kung sakaling bumalik pa iyon. Bilisan natin, anak. Aswang yon. Sigurado ako. Nagkataon lang na nandito tayo sa maling lugar at maling oras. Nakita pa talaga natin yon. Inabutan pa natin. Kahit hayop lang yung dala nun, nakita mo naman yung itsura, di ba? Hindi yung normal na hayop. Sabi pa ng tatay ko noon. At nagmadali na nga kaming naglakad pa uwi. Binitawan lang namin ang bitbit naming putol na kahoy nung nasa harap na kami mismo ng bahay namin. Pagpasok ko ng bahay, napainom ako agad ng tubig. Hindi ko pa rin maintindihan noon kung ano ba yung nakita namin. Ang alam ko lang hindi yun normal. Sinabi namin yun kay nanay at talagang pati yung nanay ko ay kinabahan. Kinabukasan, syempre hindi maiwasang maikwento namin yon sa ibang mga kababaryo. Lalo na nga yung tatay ko na maraming kainuman din madalas at makwento rin talagang tao. Bumili ako ng mantika noon sa tindahan at yun din yung pinag-uusapan ng mga tao doon. Hanggang sa biglang lumapit si Lolo Boyet. At ang sabi nito, hindi na raw dapat namin ipagsabi. Kababaryo ko itong si Lolo Boyet. Napatanong ako noon sa kanya kung bakit niya nasabi yon. At ang sabi nito, alam mo, iho, yung mga aswang na yan, ayaw nila na pinag-uusapan sila. Umiiwas sila sa mga ganyan. Hanggat maaari, ayaw nilang may makuhang detalye tungkol sa kanila. Kahit pa sabihin na hindi naman ninyo nakilala yung aswang na iyon. Kung iisipin, halatang taga dito lang din yon sa baryo natin. Walang dayong aswang na kukuha lang ng isang manok para makakain. Kapag dayo yung aswang, siguradong tao talaga ang pupuntiryahin eh. Buntes, sanggol, o kahit mapabata man. Ganon. Pero manok, andito lang sa tabi-tabi yung aswang na iyon. Mahabang paliwanag pa ni Lolo Boyet. Itong si Lolo Boyet kasi ay isa nga sa mga kababaryo namin noon na meron ding mga alam sa mga ganitong bagay. May mga bali-balitang marunong daw itong manggamot. Meron ding nagsasabi na dati raw itong alalay ng isang magaling na manggagamot. Kaya may mga alam din talaga siya. Pero ni minsan,
Hindi nagkwento si Lolo Boyet tungkol sa kanyang buhay nung bata-bata pa ito. Ang sabi pa niya noon, mag-ingat daw kami, lalo na raw yung tatay ko. At baka nasa paligid lang din daw pala yung aswang na iyon. At isa na nga sa mga nakikinig din sa mga kwentuhan tungkol sa nangyari sa amin. Patingin-tingin pa si Lolo Boyet noon sa mga tao doon sa may tindahan na mga nagkukwentuhan. Nung sabihin niya iyon, sa totoo lang, napaisip rin ako dahil may punto talaga siya. Baka panay kami ng kwento at isa na pala sa mga kababaryo namin yung aswang na nakita namin at baka galit na sa amin dahil sa mga balitang kumalat. Kapag may mga ganun kasing balita, talagang mag-iingat na ang mga tao. Mas magbabantay ang mga kalalakihan. Maniniguro yung mga merong alagang hayop, pati na rin yung may mga sanggol o yung mga nagbubuntis pa lamang. May pag-iingat talagang mangyayari sa mga kababaryo namin dahil nga sa mga nangyari sa amin nung gabing yon na mabilis ngang kumalat. Kaya mahihirapan din yung aswang kung sakaling gusto pa nga nito ulit na makapangbiktima, mapahayop man o tao. Pag-uwi ko noon, sinabihan ko yung tatay ko na itigil na niya ang pagkukwento sa mga nangyari sa amin. Tumango lamang yung tatay ko at meron din siyang sinabi. Alam mo na, kanina, nung nagkukwentuhan kami tungkol sa mga nangyari sa atin, napansin kong galit na galit sa akin itong si Goryo. Naalala mo ba si Goryo? Yung bumibili ng mga bakal at bote na merong kubo doon banda sa may dulo ng baryo. Sabi pa nga ng tatay ko. At naalala ko rin naman agad. Hindi ito taga dito sa baryo namin. Pero nagtayo siya ng kubo sa may dulo banda ng baryo. Namimili ito ng mga kalakal. Nagpaalam naman din yata siya sa may-ari ng lupa. Dahil temporaryo lang naman daw siya doon, kaya pinayagan naman siya. Mga 1 taon lang naman daw, base nga sa mga narinig namin noon. Ayon kay tatay, ang sama daw talaga ng tingin ni Goryo sa kanya. Nawaring galit na galit daw ito sa pinag-uusapan nila tatay. Hindi rin daw maintindihan ng tatay ko yung mga ikinilos nito. Iisa lamang yung pumasok sa isip ko noon, na baka tama talaga si Lolo Boyet. At nang dito lang din mismo sa baryo namin ang aswang na nakita namin. At baka walang iba kundi si Goryo. Sinabi ko yun kay tatay. At baka yun nga rin daw talaga. Nung nilapitan daw kasi niya si Goryo at tinanong nga niya kung ano bang problema niya, ang sabi lang daw nito ay wala naman daw, at kung sakaling meron man daw ay malalaman naman daw agad ng tatay ko. Nahalatang parang may tinatago itong galit at parang may bahid pa ng pagbabanta. Hindi nga namin siya halos kilala pa noon. Hindi rin namin nakakausap. Ang sabi ng tatay ko, wala rin daw siyang maalalang may nagawa siyang masama kay Goryo. Pero hindi raw siya takot. At kung sakaling siya nga raw yung aswang, ay hindi raw siya aatrasan ng tatay ko. Putol na kahoy lang yung hawak ko nung isang gabi. Pero subukan niyang bisitahin tayo dito. At baka yung bagong hasang itak na yung kanyang matitikman. Sabi pa ng tatay ko noon. Nung sumunod pang araw, umalis noon sila nanay at ang kapatid ko. Dahil pumunta sila kila lola sa kabilang baryo. Kinabukasan pa sila babalik. Kaya naiwan kami ng tatay ko. Ito namang tatay ko, sumapit na ang gabi at hindi pa rin nakakauwi. Mga 9:00 na po noon at wala pa rin yung tatay ko. Siyempre, nag-alala na ako sa kanya. Hindi lang dahil sa aswang, kundi pati na rin sa posibilidad na baka lasing na naman ito at hindi na nga makauwi. Dahil minsan, sa sobrang kalasingan ng tatay ko, nakakatulog na ito sa gilid ng daan eh. Ganon kalala ang pagkalaseng ko ng tatay ko talaga noon. Hindi na ako mapakali dahil baka lasing nga yung tatay ko.
At baka tambangan pa siya ulit ng kung ano ulit na nilalang. Kumuha nga ako ng itak noon. Alam kong may dala naman din yung tatay ko na armas. Kutsilyo malamang. Dahil lagi naman siyang may dalang patalim. Lalo kapag lumalabas ito na alam niyang baka gabihin siya. Dala-dala ang itak sa tagiliran ko. Ay lumabas nga ako ng bahay. Bala kong puntahan yung tatay ko noon sa mga posibleng lugar kung saan nga ito umiinom. Naglakad ako habang may dalang flashlight. Medyo alam ko naman din kung saang mga lugar sa baryo namin umiinom yung tatay ko. Madalas sa bahay lang din ng kanyang mga kumpare. Naiinis ako noon dahil pagdating talaga sa Tagay, parang nakakalimutan ng tatay ko yung lahat. Napag-usapan na namin noon na mag-iingat muna kami habang bago pa lang yung mga nangyari. Pero mukhang hindi man lang siya nakapag-isip at inuna pa nga nito yung pag-iinom. Maya-maya pa habang naglalakad, may napansin akong gumagalaw sa may puno sa gilid ng daan. Napapalibutan ng mga talahib yung punong ito. Inilawan ko agad pero wala naman akong nakita. Nilibot ko yung ilaw at pati sa likod ko. Tinignan ko na rin. Puro talahib kasi sa gilid ng daan. Kaya hindi talaga maiwasan na makakaramdam ka rin na parang may gumagalaw-galaw doon. O parang may nakamasid habang naglalakad. Guni-guni ko lang siguro. Sabi ko pa noon. Tapos naglakad na ako ulit. Wala pa sigurong mga 5 hakbang ang nagawa ko nung biglang may humila sa kaliwang pa ako mula doon sa mga talahib. Biglaan yon na agad nga akong natumba. Nabitawan ko rin yung ilaw. Pero kitang-kita ko yung maitim na kamay nung nilalang na humila sa akin. Dahil nga sa liwanag ng buwan, hindi ko makakalimutan ang nakakatakot na mukha ng nilalang. Nakita ko rin yon. Yung mga mata, yung pag-angil na ginagawa nito habang hinihila ko. Kinikilabutan ako doon. Siyempre, nanlaban ako at sigaw ako ng sigaw. Yung malaking pagkakamali lamang ng aswang ay inatake niya ako na meron din akong dalang itak. Binunot ko agad yon, Sir Dan, at sinubukan ko siyang tagain bago pa niya ako mahila talaga sa loob na mismo ng talahiban. Inuna ko na yung kamay. Tinaga ko yon, Sir Dan, kahit medyo pahiga ang posisyon ko dahil natumba nga ako. Sigaw ako ng sigaw habang nanlalaban. Nabigla ako eh. Kaya syempre ang laman lang ng utak ko noon ay makaligtas, makawala at makabangon. Hindi ko siya mataga ng maayos dahil nga sa posisyon. Sinusubukan ko talagang makatayo noon habang pilit niya akong hinihila hanggang sa magawa ko nang ang tagain ng kanyang balikat. Naririnig ko pa rin sa utak ko hanggang ngayon kung paanong sumigaw yung aswang sa sakit nung nagawa ko yon. Nagulat na lang po ako noon nung bigla akong nakarinig ng boses ng matanda. Kilala ko yon, si Lolo Boyet. Nung mapansin din yun ng nilalang, parang takot na takot ito. Na bago pa man makalapit doon si Lolo Boyet, ay nagmadali na itong tumakas. Kilala siguro nito si Lolo Boyet. Ang bilis po nung tumakas. Samantalang bago namin narinig yung boses ni Lolo Boyet, ay talagang pilit pa niya akong hinihila kahit sugatan na ito. Pagdating ni Lolo Boyet, wala na yung aswang. Nakita kong may hawak-hawak na libreta si Lolo Boyet na malamang ay merong mga nakasulat na mga orasyon. Ang sabi niya, nakita raw niya yung tatay ko na nakikipag-inuman. Kaya medyo nag-alala daw siya para sa akin at pupuntahan niya sana ako sa bahay. Kaso nga lang, yun nga yung naabutan niya sa daan. Sabi ko noon kay Lolo Boyet, puntahan namin si Goryo sa bahay nito. At yun nga yung ginawa namin.
Sa daan namin papunta doon, nakasalubong naman namin yung tatay ko. Nakainom. Pero hindi pa naman sobrang lasing. Kaya sumama na rin ito. Nagmadali kaming tatlo noon hanggang sa narating nga namin ang kubo ni Mang Goryo. Doon kami mas nagulat. Sa may pinto pa lang ng kubo, meron ng mga dugo. Sa loob naman ng bahay, ay may mga damit na may bahay din ng dugo. Bagong dugo lang iyon. Siya nga talaga, yung nanambang sa akin. Pero wala na ito doon. Nagawa nitong mabilis na makaalis. Sinubukan pa rin naming habulin pero wala na. Mabilis talagang nakatakas yung hayop na iyon. Kaya wala kaming nagawa kundi umalis na lang din doon. Medyo kumalat ito sa lugar namin. Pero wala na rin kaming nagawa dahil hindi na nga bumalik pa si Mang Goryo. Kahit yung mga kalakal na nabili na niya, hindi na rin niya binalikan pa. Alam na rin siguro niya na sa oras na bumalik siya, siguradong hahabulin namin siya. Walang nakakaalam kung saan na ito nagpunta. Pero ang sigurado, hindi ito ordinaryong tao. Mula noon, medyo binawasan na rin ng tatay ko yung kanyang pag-iinom. Ako naman ay lagi na ring nag-iingat, lalo na kapag lalabas ng gabi. Lagi rin kaming nagdadala ng kahit anong armas man lang kung lalabas ng gabi. Kung wala akong dalang itak ng gabing yon, baka nadali na ako at hindi ko na naikwento pa ito sa inyo. Dito ko na rin ito tatapusin. Maraming salamat sa inyong lahat.